Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. 30 minutos makalis na po an alas 10 ng pag-aaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabos. Aldaw po tabi kitang unyan kanda Biyernes. Biyernes na po. Petsa 20 na kanda bulan kan Disyembre 2024. Kaya baran niya ito dyan sa Engineering Department, walang kupas, asin may ibug pa man giraray, apuera kan pitaka, yaon pa may ibug an biguti. Yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, asin siyempre Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Jonel Cuba. Good morning, maray na aga po sa yung mga parantabay Pilipinas, marhay na aga. Bicolandia, good morning. And sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, sa Bicol Region, pinakamagayon, good morning po tabi sa Indo. Mga tugang, pwede ka mo magpaabot kan sa ido pong mga pagbati, sa ido pong mga komentaryo, reparo, sumbong, and mga nahihiling nindo dyan po sa indong mga lugar, pwede po yan ipaabot digdi ka bali na public service sa tuyan tatawanin doon. Pero bago yan, mga tugang, duman sa mga kababayan, mahagad kita ng giya sa mahal na Diyos para po makumplinyato nin marhay sa tuyang trabaho niya na pagkaaga. Kaya uya po an sa tuyang daily bread. Mula sa awit 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin. At patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Amen. Mga tugang yan po sa tuwing daily bread ngunya na pagkaaga, sa pagagad niya to nin giya sa mahal na Diyos. Bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, maray-marayan kamugtakan kan panahon kasabago po digdi sa laog kanaga nagbagunas na uran haros magdamlag si pagbagunas ka na uran digdi po sa laog ka na siyudad kanaga kasabago abot alas 7 mauran pa digdi sa laog kanaga alas 7:30 pero pag abot ni Pastor blessing to para kay Pastor mainit na mga tugang kamugtakan ka na panahon. Sana abot ni sa aga, partner. Sana abot sa aga. Mga tugang, kung gusto nindong mahiling, Mercedes-Benz ni Pastor, makikilunad ako, dara-dara yan ni Pastor sa aga. Mahiling nindo itong, bagong model to, Pastor? Itong Mercedes-Benz mo, mga tugang, may mga bagong model kaya ngunyan ka na Mercedes-Benz. So, itong lumang model, ito yan sikan panahon kadtong ni Hitler, partner. Germany nagpo ng kuya partner? Mercedes sa German, sa Germany mga tugang nagpo na Mercedes-Benz. Malangan ita pati ito bagang tri-mobile na gamit-gamit kadto ni Hitler, partner. Mercedes-Benz baga to, duman nagpuon man sa indaan tri-mobile, partner. Duman man yan sa Germany, nagpuon po ang tri-mobile, mga tugang, tayan si mga gamit kadtong mga mga military ni Hitler, mga tugang, panahon, iyan si mga gamit ninda, pag nagpapatrolya,
ana grupo kan mga militar ni Hitler. So Trimobile. Pagkatapos ang paguna nindo digdi circular partner. Ini yung Trimobile sa Pilipinas. Bako nainot kaya na mga tugang duman po sa Germany. Sa Germany, kapanahunan ni Hitler mga tugang, duman nagpuon ana Trimobile. Kaya lang kadto sa panahon ni Hitler partner, mayo paninda atop mayo panin atop mga tugang, pinag-improve na lang kan mga Pilipino pangkayod na kan panahon iyan si gamit na Hitler mga tugang sa pagpapatrolya laban duman sa indang mga kalaban yan si mga gamit kan mga militar kadtukan na Germany itong grupo ni Hitler mga tugang iyan so nag-abot ang panahon pinag-improve naman lang kan mga Pilipino in pangkayod na ngunyan. Iyon na ning nahiling tadigdi ining pasiring duman sa Balatas mga tugang, pasiring duman sa may Kararayan, San Isidro, ini yung nagbabiyay sa sentro, yun yan, improve na, may atop na, and pira na nakakasakay. Kadto saro lang ang sakay. Kana Trimobile ni Hitler mga tugang duman sa Germany saro lang nagmamaniho pagkatapos itong sarong sakay. So bali duwa ang lunad sa Trimobile. Kana ma-improve digdi po sa parte kana Ciudad Canaga 5-5 na ang sakay. May pliti na pati. Iguana ni na pliti mga tugang. Kan panahon na Mayo. Iyon po baga. Kung marirecall nindo yan. Bueno, mga tugang, ngunyan mga tugang, usong-usoan na 13-month pay partner. Kan sa tuyang mga empleyado sa gobyerno and sa pribado. So iyan po pinaghahalat kan mga empleyado sa gobyerno and private igwa pa man po talagang day pa nakaka-receive. And day ka mo kuyan go na day magpara-aprita ta abot pa man yan pizza 24. Sa pizza 24 kinakaipuan pang dyan po maitao bago mag-Christmas. Unless kayan partner 24. Taiyan ang yaon sa lay. Pag sinabi na 13-month pay, dapat ma-receive nindo bago magpasko. O bago magpasko partner, 25 yan, 24, igwa pa mambaga, pira pang aldaw. Anong yan? 20. May apat na aldaw pa ang halato nindo. O itatao yan, itatao. Tapag na yan tinao, nagbabayulit sinda kayan sa Labor Code of the Philippines. Pwede nindong kasuhan iyan. Duman po sa mga kababayan pwedeng kasuhan kayan unmanagement mga tugang. Pagdai nagtao nin 13-month pay and gobyerno na dai nagtao nin 13-month pay. Taiyan mandatory po yan para po sa mga empleyado sa private and government. Pero at yan tutukaron ta ang 13-month pay partner. Ngunyan kung anong tagunan linya kan sa tuyong mga pag-iriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa linya si Mike Gravito. Mike, good morning tabi sa imo kamin. Yes, Del, good morning. Good morning sa itong mga parantabay. Maurag tong interview ta kasabago na retired Coast Guard nangangapudan siya sa parte kan gobyerno lokal kan probinsya kan Masbate na dapat magkaigwanan ninda paskrap na nagbabiyay Masbate o dyan sa Burias pasiring digdi sa parte mismo kan Banwaan kan Pasakaw. Iyo ta, ko yan, makakapabilis ito yung sa... tagaruyaong kasalata. Man. Okay na. Yan, okay na, Nel. Hello. Nawara, naputol. Anyway,
Yaw na panig di sa sa opisina kang PNP Maritime sa Banuan kang Pasakaw, Camarines Sur. At pinag-testing ta ining sa tuyang nawara lang si Tukbak. Nawara si Tukbak diyan. Pinag-testing ta ning sa tuyang gadgets kung maasir tabi Del. Ay ko pala. Okay. Mayonjo kita. Kaya lang nawara si Tukbak Anyway, nasa ako ilakong niya taminel, yaw na ko din sa ipatura kan Camarines Sur Maritime Police Station sa probinsya kada Camarines Sur, particular din sa Pasakaw. Isihon ta ining pinagagigibo na security preparation kaya Pilipina Maritime sa Banuan kan Pasakaw, lalo ta palaon kita sa holiday season tabi nel aramuan na Philippine Coast Guard si Butsinda digdi sa port sa pagasikaso kan mga pasahero sa barko na papulit duman sa Burias Island. Kunyan digdi kita sa Philippine Maritime. Okay. Okay. Mayo lang kita ning makitang Tukbak mo niyan tamagamit ako ning radio monitor lugod para madahog ta boses ka rin sa tong madahog ng boses kasi makakaulay. Okay na. Okay na. Okay na. Sige. Makakaulit ako niyan tabi nil si Police Staff Sergeant Joel Murillo kaya PNP Maritime tabi nil digdi sa Camarines Sur. Aramon taan sa indang mga preparasyones ngon na holiday season sagkod sa maabot na bagong taon tabi nil Makakaulit ako niyan an mahigos tagapagtaram ka na PNP Maritime Council si Staff Sergeant Murillo. Chief, good morning. Live kita sa papitik-pitik lang sa 91.9 BBS FM sa si Jonel Cuba at sa itong angkor tabi Hello sir, good morning po. Morning po sir, and good morning po sa gabos na nagsusuporta po kansel yung programa. Good morning po tabi sa Rento Moreño. Sir, si kaputan po tabi ni Mike, si mga lakdang na ginigibo nindo ngunya na holiday season po tabi bilang mga opisyal kada Maritime Police na destino po dyan sa parte kan kadagatan kan Pasakaw po tabi sir. Yes po sir, since po nag-start ng holiday season pa and expected na po ang pagdagsa po pang mga pasahero, ay ang deployment niyo po, nakalatag po ang deployment niyo po ngunyan sa Pasakaw Port para po masigurado na safe sa po yung mga pasahero. As in, imbitaran po, may iwasan ta ang mga krimen or pag-take advantage po kasi ito yung mga manwa. Opo. Kamo po sa Maritime Police, kamo po ang nag-i-inspection kan mga bagahe kan mga malunad po dyan sa ruro o mga pasahero na yaon po dyan na nagahalat sa parte po tabi kan Pasakaw Port tabi sir? Yes po sir, and katuwang mi din po Philippine Coast Guard po, siriman po ang sendang K9 unit na yun po talaga ang nag-check, nag-sniff ng mga baggages po ang mga pasahero kung iba po ng mga illegal contrabands. Yan, bali partners po kami kang Philippine Coast Guard po sa na nakadestino po sa Pasakaw. Opo, oo. So, piraman po ang ruro na nagbabiyahe po dyan? So far po sir, may saraw lang po ning biyahe ning roro pa siring po ning Burias. Igawan po ning po shipping hali Masbate na bangi po nag-aabot. Pero mostly po mga cargo po ang sakay po kani. Oo, pero itong mga katig nagbabiyahe pa po. May nagbabiyahe po ning katig pero since sir ngunyan malayo po ang panahon and ano din po ang Coast Guard kasi pag transportation sir, Coast Guard po talaga ang nagbamando kayan sa inda kung pwede sila mag-travel. May mga nagbabiyahe po ning katig pero pigi sure po ning Darakula talaga sir bako tong sararadet na
pwedeng magkaigwaning aberya sa pagbiyahe. Oh, sir, sarong Roro ang nagbabiyahe pasiring sa Buria sa island. Ano po yan? Nakikiter man gabusken ang mga pasahero po tabi. Ta siyempre may oras yan na mahali dyan. Si mga pasahero, daiman ninda tantiya kung anong oras sinda maabot dyan. Urog na kung hali sinda sa Manila. Paano po yan ang sistema kayong tabi, sir? Yes po, sir. So far po, sir, ang mga biyahero ta po man yan, ay since po continuous man ang biyahe, kapos man po nila nag-iigdi sa Pasakaw Port is na-accommodate man po. Siguro dahil din po sa nangyari ni traffic dyan sa part Del Gallego and Lupi Road, kung sa po ng mga buses na po din masyado makaagi. Kaya po mga nag-aabot din yung pasahero sa Pasakaw Port is minimal po. Minimal. Kumaga, di pa man siya nag-abot sa point ng itong dakulon talaga na may mawawala at magiging stranded. Gabos po talaga siya accommodate. Oo, sugabus man. Duman sa mga biyaheros po, ano talaga ang departure dyan kan biyahing Roro, tasaro-saro man lang po tabi, sir? Yes po, nag-aabot po ang Roro Digdining 8 a.m. haling Burias and by 9 a.m. po is nag-depart na. Pero may mga circumstances, sir, na minsan nagiging 10 a.m. po ang hali kang Roro pasiring pong Burias. Kung hapon pa lang sinda maabot dyan o mga 12 o'clock mag-abot sinda dyan na sumayo na maaagahan na sinda dyan, mapalipas ng aga po araw po kayong tabi, sir. Yes po, sir. Ang mangyayari kayo, sir, duman sa Port Management Unit, PMU, hindi po sa may Barangay San Cirilo, is duman po muna nag-stay ang mga pasahero para the next day po is makakabiyahe na po sila. So overnight na sinda dyan. Yes po, tabi, sir. Ma-overnight na po sila. Mahalat na po sila kang next day na biyahe. So paano ang sistema kayan, sir? Ano yan? Pag naabutan ka mo, nag-overnight ka mo dyan, ano yan? Igwaman nin libreng pagkakantyan o sa diri naman nin tabi paggastos kayan tabi, sir? May mga instances kaya, sir, na nagkakaiba pong stranded dahil sa panahon po, malayo na panahon, may bagyo Arca. Full time po, nagkatao po ang LGU Pasakaw ng assistance sa mga stranded passengers. Pero sa mga araw po kani, sir, na holiday season, tapos may maning cancellation of trips, dire-diretso man, is sa diri na po rin, sir, kasi mga passenger. Kung mag-overnight man sila, sa diri pong gastos nila, sir. Kasi may po ning cancellation of trips po man. Po. Bakong, sir, sa Indo sa Maritime, sa Indo nagkukuanin na permit o lisensya iniyo pong mga nagbabiyay, mga passenger na mga vessel. Ano po, tabi, sir? Nagkukuha po talaga kaya sila, sir, is sa Philippine Coast Guard po, sir. Kasi with regards po sa transportation. Bali po, after mga sa PNP Maritime po, is itong security po, sir, na safe po ang mga biyaheros, may yung mga makaloob talaga ng mga illegal contrabands. And kung sakali po may mangyayari man duman sa port na incident or dawa po duman sa along the way sa biyahe is yan, kaya po piga po dahil para mag-respond. So sa Philippine Coast Guard pala yan. So tama man itong na kaulay may kasbago na nangangapodan si Sir na sa gobyerno lokal kanda banwaan o probinsya kanda Masbate na kung mapipwede mabugtakan man ni na paskrap dyan sa partibismo kan banwaan kan Pasakaw. So bako man palanto sa Indo sa Coast Guard palanto ano tabi, sir? Sir. And magayon po, sir, kung sakali po talaga madagos po ito ng mag-iba ng fast track kasi mas magiging mabilis po ang travel time from Pasakaw to Burias Island po, sir. Iyo, oo. Saka pag may emergency, mas madali. Ano po? Yes po, sir. Ang mga taga Masbate baga pag may emergency urog na dyan sa Burias Island, digdipad binagdadara sa probinsya kan Camarines Sur, sa siyudad kan Naga, sa mga pasyente tabi. Ano po, sir? Yes po, sir. May mga nag-aabang na po ng ambulance and syntechnic sa Pasakaw Port na pagbaba po kang pasahero, isasakay tulo si pasyente tapos idadiretso na po sa Naga City. So kamo talaga gusto man nindo na magkaigwanin na mas positibo sa Indo na magkaigwanin biyahean paskrap dyan po sa Pasakaw? Yes po, sir. Pag nagkaiba po kaya ning araw kayong biyahe ang fast craft tigdiyo sa Pasakaw pa Burias,
is magiging beneficiary po siya sa Gabos, sir. Gabos na biyaheros. Pero kasi rin nga po sa Muya, sa mga tropa may mga naka-assign naman sa Park Camborias, is madali po sila makakaabot naman. Opo, oo. Sir, sa mga sa pag-monitor nindo, puon pa kaidto, sagod nyo yan, ano po may mga nakakalusot na mga illegal kontrabando, digdi po sa Satuya, sa Partikan, Portcan, Pasaka, wali sa ibang mga lugar po, tabi, sir? During my stay po date, way back 2021, sir, is habang po ng illegal contrabands talaga na nakakalusot from Pasaka to Burias, vice versa, sir. Pero sa ibang provinces po, sir, is iguana po, araw kang part kang sa Albay na yung mga smuggled na cigarettes po na intercept po kang sa mga kaibahan sa PNP Maritime Group. Iyo po, oo. Inapot ko lang po yan dakol po ba ganing duman dakulang kantidad si nadakop duman na smuggle na mga sigarilyo, ano po, tabi, sir? Nasa 14 million siya, sir, estimated. Pero sa pag pa ang customs is nag-abot siya ng 21 million ang market value niya. Oh, ansaro pa, may mga cocaine na inaatong data aram kung sa inyo narali. Bakong may nakuha naman dyan yung cocaine dyan sa Pasakaw po, tabi, sa dagat, ano po, tabi, sir? Pero ikaw na nga po, sir, yung na part ata ng sir, balatan ba, pero balatan, sir, araw kaya na padpad sa shore. Mm-hmm. So, kamo sakop pa nindo ang kamo po sakop nindo ang Ragay Gulf Gabos. Yes po, sir. Bali, si entire Camarines Sur Province po, sir, is iyo po ang sakop may sa Camarines Sur Maritime Police Station po, sir. Ayo, so bako lang ang Ragay Gulf kundi San Miguel Bay, Lagunoy Gulf, so mga sakop nindo iyan. Ano po? Yes po. Karamuan po, sir. Oo. Ano pa? Oo. So kumusta ang monitoring nindo sa kapalibutan na inikan na mga costalis na mga lugar sa probinsya kan Camarines Sur po, tabi, sir? So far, sir, sa proactive po ng pagkandak ng seaborne patrol operation is may mga accomplishments man po kami, siring po sa illegal fishing and lalo po sa part kang San Miguel Bay and sa may Ragay Gulf po, sir. Sa monitoring nindo, pag-araw po kaning season na Pasko, bako lang summer ha. Tapag summer, aram ta, kuya na, na talaga yan, taken na yan. So pag abot po kan Pasko, ano po, dakol na mga turista nagpapasiring po dyan sa Pasakaw po, tabi, sir? Pag abot ng Pasko, sir, ang kapal po talaga sa Pasakaw is mga biyahero po talaga na awit po ng Burias. Pero with regards po sa tourist, by summer lang po talaga sila, sir, dagsadig sa Pasakaw. Ayo. Oo. So summer lang talaga, talagang itong mga excursionista, ano po, tabi, sir? Yes po, tabi, sir. Okay. Kamo po sa Partikan Maritime Police, igwa po kamo mga bago na mga ipinagbubugtak na mga istasyones sa parte po kan probinsya kan Camarines Sur po, tabi, sir? Yes po, Sir Bali. At the moment po, agwa kami ng substation na located po sa Talabanga and saro po sa Naga mismo po. And saro din po sa Sangay. Pero ang Naga itong sa Kamaligan. Yes po, tabi, sir. Sa Kamaligan po. And saro po sa Sangay po na tapos po kang sa muyang 3rd Special Operations Unit po kang Philippine National Police Maritime Group. Opo, ang buhi, mayo po kamong plano na bugtakan dyan sa buhi po, tabi, sir? So far po, sir, nasa plano naman po yan. Pero at di ba po na, sir? So may plano. Ang importante, may plano, ang approval lang kayo ang problema. Ano po? Sir, sa support din po, sir, ng local government na nakakasakop. Kasi, sir, kung sakali man po, madali man lang po yan na kung sakali mag-donate sa ng opisina na pwede ming it's willing po, very much willing po ang PNP Maritime Group na bugtak po ang personal. Ayo po. Oo. Pag-abot po sa logistic, kumusta po, tabi, sa tuyang opisina, tabi, sir?
With regards po sir sa logistic, igawa po kita ni water asset, rubber boat, hindi po sa Kamsur. Pero entire po sa sa Bicol region is igawa kami ni tulong high speed tactical watercraft po sir, and 4 na rubber boat sir. Oo. So itong logistic na digdi, itong mga rubber boat, ano yan, sufficient yan para sa pagpapatrolya o rescue na pwedeng magamit kung in case igwan ng mga emergency o kalamidad sa ino pong opisina o kaipuan pang mag-demand kita sa gobyerno nasyonal po, tabi sir? Sa po mga nakagi sir na calamity na kung saan kita po ay binagyo, baha, is na-utilize po sigabos ng rubber boats kang Regional Maritime Unit 5. And still po, kay puwan tamang po giray, although kapag yung mga rubber boats, kay puwan tamang po giray, mas dakol pa na water asset, araw po kato, na tanganing mas mapadali po ang sa tuwing pag-take action kung sakali magkandak po ng rescue operation, po kaya sir. Para si service po kang PNP Maritime Group, mas mapadali po. Oh, so may request na po kamo kaiyan. Iba naman po sir, sa logistics sa sa Krames, bigasi-kasi naman po yun, yung maragdagan po ang sa tuwing water asset. Pero kung halimbawa sa may mga willing man po sir na kasi last, sir, kung nakaagi po ng bagyo, and grabe si ba sa part kang nabuha, is may mga good Samaritan na po na nagpapasublikan sa mga water asset para ma-utilize po pag itong mga tropa. Opo, okay. Yun man lang yan, sir, ang nakaputan ko. Salamat. Merry Christmas. And ibalik ko po kay Mike. Baka may mga additional question po para sa imo, tabi, sir. Okay, sir. Thank you po and Merry Christmas po. Okay, thank you. So, yun, tabi na si Police Staff Sergeant Joel Murillo, kaga PNP Maritime. Maanaman kita din kapot, alos na yung kapot ko na tabi nil. Anyway, makuya na lang kita, mahalat na lang kita na matapos na matrangkilo ining taon 2024 din sa Banuan kan Pasakaw, and sana may maging aberya din sa port kan Banuan kan Pasakaw pa. So yan sa pagtatarabangan kag Filipina Coast Guard pagkatapos kag PNP Maritime. Na PNP Maritime tabi nil bako lang din sa tubig na katutok Iyo. o maging digdi sa kusa. Pag sinabi sa Yuta, sa mga baybas nga ni, kaibanan eh. Yan, ipahabol ka daw yan hapon, digdi kay Staff Sergeant Murillo. Sir, kumusta ining mga ginigibo ninyo na pagtabang, digdi sa mga kuyan, sa mga operation kang kada station sa Camarines? Yes po, in support po sa mga operation po na kinakandak ang mga local police station is po kami, joint operation po kami sa INDA po. Ang po matabangan naman po sinda with regards po sa enforcement po kasi sa mga. Okay. Sige, thank you. So, yan, Taminal. Dati kanto ang trabaho ng kang PNP Maritime, digdi lang sa dagat, sa tubig, pero maging digdi sa land o sa kusa, sa alang, nagtatrabaho naman ang sa tuya baga membros kay PNP. Obligado na, Mike. Obligado na. Reinforcement sinda kang mga Alabang Municipal Police Station. Oo. Tabangan na ngayon nindot, pag-alik nga kan barko, mayo naman na imo-monitor, tabangan ta na itong mga pulis. Tabangan na. Kaya mahiling na mga membros ng PNP Maritime, nagtatraffic, pag-aga. Lalo pag dahil siya niya sa tinampo. Pagkatapos, pag may mga special events, digdi sa Banuan kan Pasakaw, araw kainin ko yan. Bisita tangod yan ang mga municipal official kan Pasakaw, tapos si Second District Capol member ni Tayco, and baka magamot si Governor Luigi Villaparte hindi sa barangay kan Karanan. Muwarin yan, tabi, Mike. Kunyan aldaw, tabi nel. May dyan? Kuya itong relief distribution. Para sa mga taga-barangay kan Karanan. Nahuri kayo ining Karanan pagkatapos itong barangay mi sa Dalpaon. Pero katabang dyan, ang persa manggiraray ka na PNP Maritime. Ang local police, yaon pagkatapos ang support kan PNP Maritime, yaon man tabi. Pirang barangay ang duduman ng tabi, Mike? Kunya na daw sa Roman lang ining Karanan, pinakadakulang barangay igdi sa Banuan kang Pasakaw, Camarines Sur, sa barangay ni punong barangay Randy Latosa tabi nel matao di relief. Sa Indong Warin man. Ha? Sa Indong Warin man.
Dahil pa aram kung kung dago sa aga or sa Sunday, ano. Yun naman ang kailan natatada na dahil panado dumanan, duwang darapuling barangay, hindi po sa Banoan kang Pasakaw, Camarines Sur. And idagdag ko lang sabi na, ano, Garo sa aga, dahil nago na data, mayo si Mike. Garo Domingo na lang. busy. Oo, busy si Mike sa aga po. Mayor, sa ano to na lang i-schedule nindo 22 yaon dyan si Mike. Anyway, dako lang tabang yan para sa tuya po na mga kababayan. Idagdag ko lang tabi na ano, kasunod mga pasado alas 9, mag-alas 8 pa lang, nakubanan na lang ining sa kung mga kabarangay dito sa Sitio Kalibayan. Iyo, ano pala tong sirang pala tong sirang ito? Anong klaseng ito? Istorya mo daw sa muya. Kuya baga ito, sunfish bagada nga po kay ito, Minel, sunfish. Gura ano kadakula yan, Mike? Gura ano kadakula yan? Ay, dakula. Si Jackson nga ni, akan pig alsan inda si Sira, hanggang kwen baga to, abaga. Kung sa payo, hanggang dumunta sa iyang abaga. Pagkatapos, ang pagkabuka niya, garo itong dakula pa sa planggana na piglalabahan. Ang nguso. Ang hawak, ang lawas. Hawak. Ito lapad Oo. niya. Ang lapad niya. Di ko naglalangoy-langoy yan, kundi katatao ang paguna mo pating. Paguna mo ko yan. Pagi. Lapad siya. Lapad, oo. Lapad, oo. Lapad. Halata, ikwenta i-send ko lugod dyan sa... Iyo, tanganing mahiling miman. Ay, yaw pala din sa ginagamit. Atyan. Atyan, yaw ka din sa ginagamit kong cellphone. Pero sa... Mga pirang kilo niyan, Mike. Dahil ko lang kayo nahapot manil kung taday namang kayo ninda tupig timbang. Iyo. Pagkadakop ninda, tapos nahilingkan si mga kabarangay ko na ibang klaseng sira. Ang huring sa iting katolik. Nadakop yan dyan sa barangay Nindo. Oo, naman sa Kalibayan, Sitio Kalibayan. Dalupaon. Oo, ang huring ko yan kaini, ang huring sa Di gustong sabihin, mayaman pa sa resources, species nin mga sira dyan sa indong lugar. Kaya lang dahil taisi kung talagang digdi sa Pasakaw, sa Ragay. Napadpad lang. O baka napadpad lang, ano. Pero ang importante kaini, kang nahilingkan si mga residentes, ayan, bigsan ko na dyan sa GCTA. Ano yan? Kung nahilingkan mga residentes, tapos na ipamilyar sa inda, itong klasikang sira, binutasan ni Jackson, para sira na nakadako, duman sa dagat, buhay pa itong sira. And pigpahiling ko digdi sa opisina kang Municipal Agriculture Office, sabi, dahil man siya, kuyan, dahil sa kinakakan. Dahil kinakakan. Ikaw na ka ning ibang ibang species na pwedeng kakanon, pwedeng kinunuton. Pero ito na ang nahiling digdi, bako da itong classical sunfish na pigakan. Bako siyang edible. Tano da? Aday talang aram. Tabihira nga ni Chanel. Bihira siyang klase ng sira. Isipon mo, nakahiling ng araw ka ni digdi sa Pasakaw, 30 taon na ang nag-agi. So, kung babalikan ta, 2024. So, mga 1994. 1993 siguro eh. Gustong sabihin, baka napadpad lang talaga dyan. Yan, pwede nga padpad lang. Tapos, ining Sitio Kalibayan man, duman sa barangay ko, kan mga nakaagi-bagang bulan, duman man nagdaragsaan itong mga darkurao ng mga pusit. Itong pinag-apuntang nukos. Ay, yan, pinakakan talaga yan. Ano, Mike? Yan ang kanya. Pero ini, dahil hindi ni Bistado, kaya ang ginibukan si mga parasira, binuhian na lang, tanganing bila ba na makapaglangoy-langoy sa dagat. So, argon kaya, dahil sa information dissemination na ginigibukan mga autoridad, ang Coast Guard, ang PNP Maritime, ining Municipal Fishery Council, ang MAU office, na itong mga endangered species, dahil pagkakanon, dahil pagbunoon, aron kang pating, aron kan si mga endangered baliena. So, pag ito yung mga nadadagopian dito sa Pasakaw, binubuhian na talaga. Mawikan. Idaglaon man talaga pala niyo, Oo. Binubuhian na yung binubutasan kan mga kababayan. Tako yan na sinda. May turutalinga pati, Mike. Iyo. May turutalinga. Naligdagul na sa tayo kung mga kababayan. Kaya pakahiling nidang araw ka ini,
Day ko ngayon ni Arama, day ngayon ni Bistado, so buta sana kan sa tuyang mga kababayan na baga para sira. So yan, Tabilan, ang sa tuyang bit-bit na impormasyon, mariman talaga na may arab ka na yung mahiling ang lalagon. Iyo. So anyway, halip po rin din sa opisina kan Camarines Sur, PNP Maritime kakaulay an mahigos pogi na tagapagdaram kan Maritime Camsur si Police Staff Sergeant Joel Murillo para sa serbisyo publiko si Mike Rabito. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi Mike sa imong iras na impormasyon sa kaki Staff Sergeant Joel Murillo kan Philippine Maritime Police dyan po o digdi sa Camarines Sur yaon sindi dyan sa Banwan kan Pasakaw. Kumusta na lang anda mga tugang nyato na mga miyembro kan Philippine Maritime Police saka Philippine Coast Guard dyan po sa Banwan kan Pasakaw. Merry Christmas po tabi sa Indo. Ining pigsent ni Mike partner sa tuya na nako ang sira dakulaon ang paguna mo payuning damulag ini yung nasambit ng sira na nadakop kaya lang ini day man da kinakakan day man da kinakakan iniyo so pero dakula po kung makasabat ka ni partner naglalangoy-langoy ni dyan sa dagat pagkatapos nagkukuro-karigos ka day katuod bako kang taga-dagat madulag ka kani lalong-lalo na kung nagkikirkintab ana mata ay dakulaon na mga tugang so baka napadpad ni dyan na ninuli ka na ang mga kinakakan kani baka yaon dyan igwang yaon dyan sa may partikan Pasakaw kadaklan baga pag mga sira mga tugang na mayo man sa sarong lugar naihiling so anra lamag-lamag kayan itong inahanap ninda itong mga pagkakaninda and kung minsan nakakakuasinda dyan sa lugar na iyan kaya digdi dakula hindi po mga tugang na sira na nadakop dyan day taaram ko na mamal ini o an ko yan baga partner an balyina day mang kinakakan anda balyi na mga tugang dakula man na sira pero day man yan pinagkakakan so parehas man yan kani bawal pong kakanon kaya kung may madadakop ka kani day mo man lang papakinabangan partner naro kaning mga sira di butasan mo na lang butasan mo na lang day man garo yan nangangakanin tawo day man garo yan nangangagat pariyo kan na pating pero kung nangangagat kakakanin tawo arog kan na pating bahala na kamo bahala na kamo kung ano hindi yan ako mayo akong rekomendasyon kayan pero bahala na kamo o yan dakula may grabe po may parapakpak pati igwa ning turutali nga mga tugang iniyo pong nasambit ng kuya na ini sira na nadakop ang pagmati iyo tama itong sabi ni Mike garop lang gana ang pagkadakula so sa hiling ko kani mga lampas ning 50 o mga 50 kiluson ini yung nasambit ng sira na nanako kaniyo pong mga fisherman yato dyan ginakudan lang pati ning kuyan PC mga tugang ginakudan lang nin PC sa hiling tagarumahal nason pati ni partner garumahal nason garumalumuyon iniyo pong nasambit ng sira na nadakop na pagkaduro dakula dyan po sa Banwaan kan na Pasakaw maurag man talaga magpasirisilpi kaniyo pag yaong ka dyan kung nakahiling ka kani maurag man talagang pag sirisilpian ini garo itong ang kuyan niya brown and color niya pagkatapos appear kan brown and sa iyang color garo itong hawakan pusit
kung nakahiling ka mo kaya niyan pusit po baga mga tugang, araw kayang kalumoy. Iyan, sa estimate ko lang garo talaga malumoy yun. So, garo araw kayang kalumoy, iniyo pong sirang ini. Iyan mga pusit baga na binabakal ta. O araw po kaya na sistema mahal nas an sa iya pong kublit. Ining na ako, pero dakulaan mata. Pag nahiling mo ganiyo. Sabagay, dakulaan mata, dakula kayong sira. Pag nakahiling ka kaniya, day ka nag-aaram, madulag ka man talaga. Ang kukuro karigos ka, madulag ka man talaga. Oy, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, good morning. Marahay na aga po sa tuya pong mga parantabay. Paabutan tago na ni na marahay na agan sa tuyang mga parantabay. Sinda Sir GC Casin, good morning po. Si Sir Edwin De La Torre, si Sir Lauro Rivera Sanosi Jr., si Luis Rivera Sanosi Jr., Sir Lauro Rivera Sanose. Good morning po tabi sa Indo. And Ma'am Yun Im, ki Santos Bobis, good morning po, ki Papi. Marahay na aga po tabi sa Indo. So, iyan na mga tugang. Pinagpaabutan tanin na marahay na agaan na sa tuwing mga parantabay. And siyempre para maayo kita nin na utang duman sa mga parantabay ta. Ki Ma'am Lisa Lupis, good morning. Ki Ma'am Gina Labudit Lanosa, good morning po tabi madam. Ki Ma'am Amalia Baldemoro, marahay na aga po tabi madam. Ki Sir Edwin Biasca, good morning po. Ki Sir na Alan Valenzuela, marahay na aga po. Ki Mama Maylin Dimatera, good morning po. Ki Mama Mirna Aguilar, Madam, good morning man po. Ki Jocelyn Disipar Pantalya, marahay na aga. Ki Ma'am Lisa Lopez, good morning. Ki Chris Toper Baruso Dasilio Orozco, marahay na aga po. Ki Ma'am Ruth Clidera, marahay na aga man po tabi sa Indo. So good morning sa mga parantabay ta. Merry Christmas sa Indo sa mga parantabay ta. Kami okay lang digdi kung yaon ka mo dyan, kung may suro-sobra, okay lang kami digdi. Waiting lang kami digdi. Bako itong ginugugo waiting kami digdi na nagalat. Oy, kay Mama Helen Valiente, maray na udto po Sir Junel, Merry Christmas po. Merry Christmas man tabi sa imo madam. Good morning Sir Junel Pitik, sige po, Merry Christmas po tabi sa imo Sir Merwin Dumalasa. Kumusta po kamo diyan sa indong mga lugar? Mga tugang, hihabol tani, duman sa mga kababayan ta, aram daw po tabi nindo kun si Isay na presidente, ada nagdeklara na magkaigwanin 13-month pay, anda mga empleyado, mga tugang. Aram daw po tabi nindo yan. Takadtong mga panahon, mayo man talaga nin 13-month pay, ana mga empleyado. So, naggibunin paagi tangani pong magkaigwanin na 13-month pay ana mga empleyado kana pribado and maging sa gobyerno, mga tugang inot iyan ang nagperma kana sarong nagperma kani mga tugang tangani magkaigwanin na 13-month pay ang mga tugang yato na mga empleyado. Iyo po si dating President Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkaigwa po kita kan pinag-aapod na 13-month pay law. Na iyon yan pinagsusunod nyo yan. Apat na dekada na nakakaagi ka na permahan po ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Presidential Decree number 851
mga tugang nga, iyan tandaan pasalamatan nindo si President, si dating President Ferdinand Marcos Sr. Para po naman sa mga empleyado kana pribadong sektor. Pinagpirma niya ang Presidential Decree number 851 o ang 13-month pay law. Isinabay ang pag-abot kan 13-month pay sa bulan kan kapaskuhan na mga tugang. Tanganing matawan nin pagkakataon ang kada trabahador sa satuya po na mapaghandaan ang maabot na Pasko asin bagong taon. Aksyon man ini kanda gobyerno matapos dahil nagtrayumpong tawan kan Kongreso ang klase kanda mga empleyado kanda umento sa sahod, partner. Mahayo pa katong umento sa sahod kaya ang naisip ni dating President Ferdinand Marcos Sr. mga tugang ni Apo, iyo po na mag-gibo sarong presidential decree na nagdideklara na kinakaipuan magkaigwanin 13-month pay and ini yung pinag-aapon na 13-month pay law na tanganing may panggastos ang mga empleyado pag Pasko asin bagong taon. So utang na buot yan kidati pong President Ferdinand Marcos Sr. Kaya may 13-month pay kita. Sa nasambit ng lay, digdi po, pinagsusuguan kada employer sa Pilipinas na magtaunin 13-month pay sa mga empleyadong nagsasahod po kay do ngayon na 1,000 pesos. Kadto ang panahon pa lang, partner, kadto 1,000 pesos pa lang ang sahod, ang monthly mo, dakulao na bagay na yan, 1,000 lang kan panahon mo yan na partner, yan may biguting yan may biguti na may bug, panahon niya yan, inabot niya si dating President Ferdinand Marcos. Huwag kang di-deny. Bakong iyo, inabot mo, panahon mo yan. So, iyan mga tugang. So, itong day malampas sa sahod na 1,000 bulanan mga tugang, sinda obligado na tawanan in 13-month pay. December 24 kan kada taon. Kaya dai mahandal ito mga kababayan may 4 na aldaw pa, partner. 4 na aldaw pa bago mag 24 marireceive nindo yan mandated diyan igwaning lay. Kaiyanda para po sa 13-month pay. So ngunyan mga tugang pwede man itaukan mga employer sa direktiba po ni Marcos kadto, pwedeng itaukan mga employer ang kabangakan sa indang 13-month pay sa pagbukas kan klase asin enrollan. So Hunyo, partner, pwede na mag-release iyan kung gusto kan employer. Pero inoobligasin itao talaga sa bulaning Disyembre, partner. Kung marayan na puso, malumoy ang puso kan employer, o an ka ba nga ngayon yan, ta-enrollan, o yan nga sa indo, si 13-month pinindo. Iyan po mga tugang, si pinagapirmahan ni President Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkaigwa nin 13-month pay ang mga empleyado po sa private sector. Sa paglaog mga tugang kan administrasyon ni Cory Aquino, tinauan na gabus ang rank and file na mga employees sa pribadong sektor kun piraan sa indang sahod kada bulan. 13-month pay kun piraan na sahod kada bulan. Iyan sabi sa man ka na Memorandum Order number 28 na pinagpirmahan man po ni Cory Aquino bilang presidente kadto kan August 13, 1986. Idinamay naman digdi ang mga yaon po sa public sector. Sa Christmas bonus, pinagpirmahan ang Republic Act number 6686 kan December 14, 1988. So, kabali sa 13-month pay na 13-month pay law na pinagpirma ni Marcos, kabali duman si mga empleyado sa gobyerno, private and government. Pero sa pag-abot ni Cory na partner, pinagpirmahan ni Cory sa paagikan na Memorandum Order number 28 na magkaigwa nin Christmas bonus pero sa mga empleyado lang kan gobyerno, partner. Dahil kay ba bonus yan bako yan 13-month pay
Ano, ang 13-month pay sa private kaibanan. Ano, so bonus lang si mga yaon sa empleyado kan gobyerno. Kaya baga kadakol-dakol nin bonus na nare-receiving ngunyan partner. Ang mga empleyado kan gobyerno ngunyan, maski anong departamento, sinda po mga tugang, happy. Ano, apwera na lang sa LGU, digdi sa laog kanagat, hanggang ngunyan, inahalat pa ang bonus partner. Umahayo kayan mga kababayan ta hinahalat pa sagkod ngunyan mga tugang digdi po sa laog kanaga lalong-lalo na kaniyo po mga tugang na pinag-aapod niya to ng mga parasigid. Ang 13-month pay sinasabing konsepto kan mga Kongreso, labor leader as in human rights fighter gikan po mga tugang sa parte kan Zoilo de la Cruz Jr. and binansagan na father of 13-month pay. Ano, si de la Cruz, iyo po ang presidente kan National Congress of Union and the Sugar Industry and the Philippines o iniyo pong NACOSEF. Ano, so duman sinda mga tugang palibasa kadto ana mga si Aquino partner mga kuwangkuyan. Ano, so igwag sinda nin Azucarera partner Asinda Luisita. Ano, yan na Azucarera mga tugang. So hagad dyan na dapat digdi mandated gabus abutunin na 13-month pay. Kaya pati itong sa empleyado kan gobyerno inarabot. Ang 13-month pay, iniyo po mga tugang katumbas ka na sarong bulan, bilog na taon na pagtrabaho mo. Basic salary partner. Kung pera sinare-receive mo bulan-bulan, makaka-receive ka kayan pag Disyembre, mga tugang, nin kadagdagan na sarong bulan na sahod. Bilog yan. Bakong minswalan partner. Bilog. Bilog mga tugang. Pero pwede yan, gibon, an ka ba nga itao pagbulanin na June. Takaypuan man ka na mga magurang sa pagpa-enroll kan sa mga aki. Ang basic salary, ang pinagsasabing remuneration o earnings na nakaka-receive na nare-receive kan mga obrero gikan po sa indang mga employer. Iyan karibay kan sa indang serbisyo na itinatao po mga tugang sa laog kan sa indang pinagtatrabahuan. Dai kabali sa basic salary and cost of living allowance. Ibaba niyan. Igwa po kaya na mga tugang na itinatao an sa private sector. Pero dai gabus na yaon sa public o private sector mga tugang, sinda obligadong magtao kani. Dai gabus sinda obligado na magtao kaning cost of living allowance, profit sharing payment, cash equivalent kan na mga dai nagamit na vacation as in sick leave, overtime fee, premium fee, night shift differential. Iyan tinatao yan, iyan mga night shift differential pay, tinatao yan sa kaining holiday pay. Tinatao yan. Asin man pong ibang mga allowances, asin na monetary benefits na nare-receive kan mga empleyado na dai parte kan sa iyang regular o basic salary mga tugang. So iyan ang istorya kung taano taigwa po nin 13-month pay ang mga empleyado. An may kagustuhan na dapat magkaigwan nin 13-month pay ang mga empleyado na daina partner pinaagi sa Kongreso, iyo po si dating President Ferdinand Marcos. Kaya salamat upakanta na mga tugang, upakanta si dating President Ferdinand Marcos at kun bako ki dating President Ferdinand Marcos Sr. mga tugang, mayo kita nin 13-month pay. Kaya si Pastor ngunyan mga tugang, lalong huminibog an sa iyang pitaka.
Pambihira ka mo para sinabi ko lang na huminibog ang pitaka ni Pastor. Nag-urupakan ka mo, pambihira ka mo. Bueno, so iyan na mga tugang aram tanang. Ngunyan aram mo na Pastor, kung sisay an nagtao, naging utor kan 13 month pay. Aram mo na yan ngunyan. Mayong iba, kundi si dating President Ferdinand Marcos Sr. na ama po ni President Bongbong Marcos Jr. Bueno, inabot na kami nin oras ni na pamamaaram. Digdi po sa laog ka na programa, marahay na aga giraray sa tuyong mga paraantabay. Ano po, na padagos na nagaantabay, digdi po sa laog ka na programa. Kimama Lydia Rodrigo, Merry Christmas po tabi madam. Kimama Helen Valiente, good morning po, Merry Christmas po sa Indo. So, sa pangarang kanda sa tuyong mga nakaibanan sa Engineering Department, si Sir Pastor Serge sa Marmol, mga tugang asin man, si Chief Engineer Ariel Camarote, ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa Indo pong pagantabay, mapasatuya pulugon, an biyaya patin, an bendisyon kan mala Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.